Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na Kaniyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kaniyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad. At sa gayo'y maliligaw sila, kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon, at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayo'y itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kaniyang salita, na nagpapahayag ng Kaniyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kaniyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng boto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kaniyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw ay ang piyesta ni San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka dito sa Pilipinas. Marami mga parokya at mga chapels ay nagpifiesta ngayong araw. Ipagdasal natin ang ating mga magsasaka na matularan nila si San Isidro na kahit mahirap lang siya ay matulungin sa kapwa, masipag sa pagtatrabaho at nagbibigay ng panahon sa panalangin at pagsamba sa Diyos. Ang pagbasa natin ngayon ay continuation ng farewell speech ni Pablo sa mga leaders ng Efeso sa daungan ng mga barko sa Mileto. Sa halip na pumasok pa siya sa lungsod ng Efeso, sa kanyang paglalakbay patungong Jerusalem, pinatawag na lang ni Pablo ang mga leaders ng Efeso at salubungin siya sa daungan ng barko doon sa Mileto. Nagbigay si Pablo ng warning sa mga leaders ng community. Dapat bantayan nila ang kanilang sarili at ang kawan o communities na pinakatiwala sa kanila. Sila ang itinalaga ng Espiritu Santo na maging mga leaders ng kawan na binuhusan ni Kristo ng kanyang dugo. Maging mapagbantay nawa sila kasi pag alis niya, siguradong may darating na mga mababangis na aso na lalapain at ikakalat ang tupa. Ipapakalat din nila ang kasinungalingan at kaguluhan
at guguluhin ang katuruan na iniwan ni Pablo sa kanila. Maaring ang iba sa mga asong ito ay manggagaling mismo sa kanilang grupo. Sabi ni Pablo na 3 taon siyang nagpagal araw at gabi sa pagbibigay ng bastong aral sa kanila. Huwag lang nilang sayangin ang katuruang ito. Pinaalaala din ni Pablo na sa loob ng 3 taon, nandoon siya, hindi siya tumanggap ng pilak o ginto mula sa kanila. Nabuhay siya sa kanyang sariling sikap. Si Pablo ay naghahanap buhay. Siya ay gumagawa ng mga tolda. Masipag siya sa trabahong ito para hindi siya umasa sa iba at masuportahan niya ang kanyang sarili. Nagbigay din siya ng halimbawa sa mga Kristiyano na dapat maging masipag sa trabaho upang makatulong din sa mga nangangailangan, sapagkat sinabi ng Panginoon na mas mabuti ang nagbibigay kaysa ang tumatanggap. Iyakan silang lahat nang matapos na si Pablo ang kanyang pamamaalam. Masyado silang nalungkot noong sinabi ni Pablo na hindi na siya uling magkikita. May binanggit si Pablo na isang sentence na sabi niya ay galing mismo sa Panginoong Hesus. At ito ay, mas mapalad ang nagbibigay kaysang tumatanggap. Ang kasabahing ito ay hindi matatagpuan sa alinmang 4 na ebanghelyo. Ito ay nagpapakita na hindi lahat ng sinabi o ginawa ni Jesus ay nasusulat sa ebanghelyo. May iba pa siyang ginawa at itinuro na naipasa sa atin sa pamamagitan ng apostolic tradition ng mga salita at gawa ng mga apostol na wala sa ebanghelyo. Maganda din ang sinabi ni Pablo na dapat tayong magsikap at maging masipag upang hindi tayo umasa sa iba at upang may maitulong pa tayo sa mga mahihina at mga nangangailangan. Kaya sa pagsisikap natin ay wag lang para sa atin. Magsikap din tayo para sa iba, lalo na sa mga hindi masyadong pinalad at hindi kasing galing kaysa atin. Babalik ulit tayo sa ating tema ng Year of the Missions, Gifted to Give. Let us maximize the use of our gifts so that we can also give to others. Huwag tayo malungkot na tayo ay nalalamangan, basta tayo na lang ang palaging nagbibigay. Kasi sabi nga ni Jesus, mas pinagpapala ang nagbibigay. Hindi tayo nawawalan kapag tayo'y tumutulong. Mas binibiyayaan pa nga tayo. Panginoong Jesus, tulungan mo kami na maging maingat sa aming pananampalataya upang hindi ito mahaluan ng kamalian, lalo na ngayong laganap ang fake news. Itanim po ninyo sa aming puso ang salita ni Jesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa ang tumatanggap. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.